Saan kaya si BP ngayon ano? Siguro masaya ang pagsi-swimming niya. Walang alam ang didilis o sabi ni Kunyang Life, no, puro paninira lang. Umiikot ang operasyon sa 7 rehiyon, no, o sa 7 regions na nagpapakita ng koordinasyon at kahandaan ng gobyerno. O, di ba? Ayan o, mga kababayan. Yan ang tunay na presidente. May malasakit sa kapwa natin, Pilipino. Hindi po kayo pababayaan yan. Ito pa. Sa direktiba ng Pangulo, nagpatupad ng pre-positioning of relief goods upang mabilis na makapaghatid ng tulong. Alam niyo mga kababayan, no? Susunod natin topic dito. Hindi naman siguro aabot sa punto ng ganito mga boss chief amo, sir. Yung pagbaha po doon sa Davao kaya lang talagang wala Alam niyo mga kababayan, tingin ko may kasalanan din dito ang dating Pangulong Duterte. Oo. Sasabihin na naman ng mga DDS, walang yatong vlogger na to. Sinisi na naman ang dating Pangulong Duterte doon sa pagkakabaha, no? Doon sa Cebu. Oo, mamaya papaliwanag ko sa inyo kung bakit, no? Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo. Pero sa ngayon, no, eto munang walang habas o walang tapos o walang tigil na pag-aaruga ng gobyerno ng Pilipinas doon sa mga kapwa natin Pilipino na nasalanta po ng bagyo sa Cebu, mga bossing. Ano? Ayan, direktiba pa din ng Pangulo. Kaya wag niyo nang hanapin ang Pangulo. No? Ang Pangulo madaming trabaho, pero umaabot sa mga nasalanta yung kanyang mga relief goods at yung kanyang pagtulong ho, mga bossing. Ngayon ho, Mark, bakit mo naman sinisi si dating Pangulong Duterte? Alam nyo ho, nung panahon ni Pinoy, mga kababayan, kung matatandaan nyo po, sino? Ito Kung matatandaan nyo po si Gina Lopez, mga boss chief mo, sir, no? Isa siya doon sa talagang tuloy-tuloy yung pag sabi niya na hindi pwede yung mga mining na yan, mauubos ang ating mga kagubatan, mauubos ang ating mga ganyan. Wala nang sisip-sip doon sa mga katubigan, etc. etc. Di ba? Talagang ipinaglalaban niya na manatili ang ating kalikasan na mayabong yung mga puno, halaman, etc. etc. Ayaw niya doon sa mga mining. Nakakalbo kasi ang ating mga bundok. Kaya ito, pakinggan nyo muna ho, mga bossing, yung kanyang ipinaglalaban, ha? Who suffers if you kill the environment? It's the poor. And whose duty? Ayan po, Sino ang mga nahihirapan? Sino ang napapahirapan kapag yung ating mga kapunuan, yung ating mga environment ay sira? Sino? Yung mga mahihirap. Yes ho, mga kababayan. Siyempre, yung mga mayayaman, alam niyo naman, ang mga bahay na yan, bahay na debato. Kapag lumindol, wala, hindi naman magigiba sa sobrang tibay. Di ba? Pagka bumaha, hindi naman papasukin yung kanilang bahay ng baha. Dahil nasa safe place, nasa magandang lokasyon. Sino ang kawawa? Yung mga kababayan nating mga nasa laylayan. Oho, mga kababayan. Sabi ni Marilyn Aquino, yes, ang mga DSWD ay galamay ng administrasyon. Hindi pwedeng sa lahat ng sakuna nandoon ang Pangulo. No? Mayroon naman tayong Vice President. Meron ba? Hindi, tanong ko lang, meron ba? Hindi ko maramdaman kasi. Parang lagi lang bring him home, bring him home. Sabi ni Ma'am Virgie Badiola, ang madlang people ang kawawa. Correct. Kaya itong si Gina Lopez, mga bossing, talagang mariin niyang ipinaglalaban po na yung mga pagkalbo ng mga kabundukan at yung mga ganyan ay maubos. Yun ang maubos. Yung mga kumakalbo sa mga kabundukan ho, mga kababayan. Tuloy pa natin. Is it to protect our people? It's the government. And when you make decisions based on business interests, you have shirked your responsibility. You have lost the moral ascendancy to rule the government because to you, this... At ito pa, mga bossing.
Kung ang pinaglalaban niya is yung talaga namang manatili, no? Manatili ang ating mga kabundukan upang sipsipin yung mga ibubuhos ng ulan upang sa ganun kasi mabawasan yung landslide. Bakit mga bossing? Kasi mga kababayan, yung mga ugat-ugat ng mga puno na yan po ang nagpapatindi ng kapit, no, doon sa mga lupa, doon sa bundok upang hindi gumuho. Paano kung wala ng mga ugat-ugat na nakakapit doon sa mga kalupaan yan? So, aagusin na lang ng mga tubig galing sa pagbagsak ng ulan at tuloy-tuloy na ho yan mga bossing. Kaya wala na din sumisipsip po nung mga tubig o yung katubigan galing po sa kalangitan o galing po sa mga ulap. No, tuloy-tuloy po. Ang diretso niyan mga kababayan doon sa mga kabahayan natin. 'Di ba Maestro TV, Maestro Paul TV, shout out sa iyo boss. Pakisuportahan yung kanyang channel. Kaya lang ho sa panahon ni dating Pangulong Duterte, mga bossing, Boss Mark, my coal mining. Yan, ironic na tao na yan. Sabi ni sino ba to? Asan ba si Mark Estacador? Kaya lang ho, Sir Miko, boy, salamat po sa inyong super sticker. Kaya lang ho, mga kababayan, tinanggal ng dating Pangulong Duterte yata o tinanggal nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Not kill the environment because if di ba? Pakinggan nyo ho. But you cannot kill the environment because if you kill the environment, you kill everything. 1/3 of the Filipino depends on our natural resources. Sino ang nagdudusa? Pag winawasak yung kalikasan, sino? Yung mahihirap. That's the fact. The rich have air cons and all like this. Siguro ho kung hindi ito tinanggal, kung hindi ito pinalitan mga kababayan, kahit papaano yung mga minahan, yung mga kung ano-anong sumisira sa kalikasan, baka ho sila ang naubos, hindi po ang ating kalikasan, ano? Panahon ni dating Pangulong Duterte, nung ito ay inalis, tinanggal, pinalitan Who suffers if you kill the environment? It's the poor. And whose duty is it to protect our people? It's the government. And when you make decisions based on business interests, you have shirked your responsibility. You have lost the moral ascendancy to rule the government because to you, business and money is more important than the welfare of our people. So take it to that. Yan. Anyway ho, mga bossing, Chief Amo Sir, no? Hindi ho siguro mangyayari yung mga nangyayari ngayon, mga kalamidad, kung inaalagaan po natin ang kalikasan natin, mga boss, Chief Amo Sir. Ngayon ho, madami tayong pag-uusapan ngayong araw, mga kababayan. Dumito muna tayo doon sa mga sa medyo mga light lang. Papunta tayo doon sa mabibigat ho, mga bossing. Ngayon ho, mga kababayan,